natutuwa lang kasi ako na sana yung mga makakapanood nitong video natin na to, magkaroon din kayo ng inspirasyon, di ba? At magkaroon din ng mga opportunity sa buhay na kailangan i-grab nyo na. Kasi huwag nyong intayin na sana yung mga salitang yan ang dapat nating iwasan. Kasi ibinibigay na sa atin, i-grab na natin, di ba? Yan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Eto, nandito lang tayo ngayon sa Edmonton dahil nga hindi tayo natuloy na pumunta sa farm. Dapat ngayon mga kapanyero, ang schedule natin, pupunta tayo sa farm. Pero sa kadahilanan na nag-snow na naman ito mga nakaraang araw, so i-cancel ko na lang muna. Kaya nga ngayon mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa, ito, papakita ko lang sa inyo kung nasan tayo ngayon. Yan, nandito na naman tayo sa pinaka tindahan na pinagkakautangan natin, di ba? Yan, utang. Alam niyo naman na meron tayong utang dito, di ba? Yung mower natin, yung mower na kinuha natin ng mga nakaraang taon na 2 years to pay ang ginawa natin doon, di ba? Dito natin kinuha yon. Pero ngayon, babalik tayo rito para uli magbayad. Pero hindi lang ito hulog mga kapanyero. Ito yung last payment natin na gagawin. So napakaganda na naman na pangyayari to, na nakapag-invest na naman tayo ngayon ng isang bagay na pangangailangan natin dito sa Canada or dito sa farm, di ba? Alam niyo naman na hindi makagalaw-galaw ang isang farm kung walang panlinis, di ba? So ito nga, di ba, inutang natin to, mower na to. Napakasaya na namang pangyayari to na meron na naman tayong maipupundar na isa na masasabi nating bayad, di ba? Dahil sa mga extra payment na ginagawa natin. Ito mga kapanyero, monthly payment ito talaga. Pero ang ginawa ko, naghuhulog ako ng weekly. Basta meron akong extra pera, sigurado yan na magbibigay na ako as extra payment. Ganun naman yung ginagawa natin sa lahat ng mga pinagkakautangan natin, di ba? Unti-unti tayong nakakabayad, na nakakakuha tayo, nakakapundar tayo. Kasi mga kapanyero, mas maganda pa na idiretso na nating bayad yan, hindi siya nagkaka-interest, di ba, na malaki. Tapos ito mga kapanyero, i-share ko nga lang rin pala sa inyo na, di ba, card ang ginagamit natin dito. Meron tayong Home Depot card, na yun yung mga yung Home Depot card na yun mga kapanyero. Hindi ito basta interest, ito yung tinatawag nilang deferred interest. Na ang deferred interest mga kapanyero, yung paliwanag ng bago ako nangutang ng ganun, bago ako kumuha ng card, so pinaliwanag muna sa akin kung ano ang sistema ng card nila. Na ang deferred interest kasi, once na hindi ka nakabayad ng isang payment or na delay ka, automatic yun na lahat ng buong interest nun idadagdag sa'yo. Ganun eh. So itong riding mower natin na to, zero interest. Karamihan naman kasi na ibinibigay nung tindahan na to, itong kinukuhanan na to, zero interest. Mabibigyan kanila ng 12 months zero interest, 18 months zero interest, 24 months zero interest. Pero pag hindi ka naman nakapagbigay ng isang payment na delay ka sa due date niya, automatic yun na i-add yung interest niya, hindi siya magiging zero interest. Ganun yung yun yung kaibahan ng mga credit card sa bangko at saka sa ganito. So ganun ang style ng Home Depot card. Kahit naman hindi ito Home Depot card, napakaraming credit card dito na pwede mong applyan. Na i-share ko lang sa inyo na, di ba, yan, isa na namang opportunity yan na masasabi ko na kung hindi natin ginawa yung mga extra payment natin, ang due date ko kasi rito mga kapanyero, sa next year pa. Ganun eh, ganun yung, so pinaaga ko lang yung mga payment kasi nga hindi natin masasabi yung bukas kung maganda ba yung trabaho namin,
hindi natin masasabi kung magkakaroon pa tayo ng mga ibang mabibigat na project sa farm, magkakaroon pa tayo ng mga ibang pagkakagastusan. Siyempre mga kapanyero, di ba? Ang opportunity na dumarating sa atin, siyempre hindi natin masasabi kung kailan, kung paano opportunity yung darating. Kaya nga sa bawat opportunity na dumarating sa atin, na alam natin na kailangan na natin i-grab na natin, di ba? Kasi yan, tulad yan mga kapanyero, kung hindi ko ginawa yung pagbili ng mower na yan, ano na naman ang anuhin natin, kukuha na naman tayo ng mga second hand, di ba? Parang ganon. So nakipagsapalaran ako nung nakaraang taon na bumili na ng brand new na mower. Yun yan, yung nakatago dyan sa West Edmonton na nakipark muna tayo, di ba? Yun. Tapos ang ginawa ko naman mga kapanyero, talagang nag-extra payment ako. Lahat ng mga sumosobrang pera na nakukuha ko, yung mga sumosobra sa sweldo, tinatapon ko rito. Kumbaga ibinabayad ko rito kaagad. Weekly akong nagbibigay. Tulad ngayon mga kapanyero, meron na naman tayong sumobra na alam ko na nakakasapat na para bayaran na ng buo. Hindi ko na iintayin na sa susunod na mga linggo, sa mga susunod na buwan, na pwede ko pa namang bayaran unti-unti, pero hindi yun yung klase ng payment na ginagawa ko. Hindi natin alam kung magkakaroon tayo ng malalaking project sa mga susunod na panahon dyan sa farm natin, di ba? Kaya nga ito, inuna ko ng bayaran, inuna ko ng magkaroon tayo ng ganitong klaseng investment. Kasi talaga isa to sa mga investment ng farm, itong riding mower na to. Siyempre malaki rin yung presyo nito. Hindi rin biro yung presyo ng riding mower na to. Kaya nga kinuha natin to as hulugan na 0 interest for 24 months talaga ang pagkakaalam ko rito. Pero hindi ko na pinaabot ng 24 months. Kumbaga, ngayon yung pagpunta natin dito, talagang last payment na to, na masasabi natin na panibagong investment na naman to. Tsaka yung opportunity na dumating sa atin, na nagkaroon tayo ng ganito na para sa farm, masasabi natin na mairaraos na to sa oras na to. Kasi nga magbabayad na tayo ngayon, last payment natin ngayon, di ba? Kaya nga ang saya ko na naman. Kumbaga, hindi na natin paaabutin ng due date niya kung kailan yung last payment talagang naka-record sa tindahan na to, pero babayaran na natin ngayon. I-share ko lang sa inyo na nitong mga nakaraang linggo, meron tayong tropa sa labas ng warehouse, mga tropa natin na napanood niya, nagulat ako. Ikaw pala yon, sabi sa akin ganon, na ikaw pala si Panyero, sabi sa akin ganon. Oo ako. Tapos napanood ko yung 10 years and 2 months na bayad na yung bahay nyo, sabi sa akin ganon. Nabayaran lang namin yun nung ganun taon lang, for 10 years and 2 months nga. Tapos sabi niya sa akin, siya raw, ang tagal na niyang nagmo-mortgage, pero hindi niya alam na yung extra payment na tinatawag. Kumbaga parang yung panahon na pag-mortgage niya na regular payment lang ang ginagawa niya. Ganon, kung pagka dumating yung due date, tuwing katapusan na dumarating lang yung payment ng bangko, kumakaltas lang sa kanila. Ganun lang, kahit na malaki ang sweldo niya, kahit na marami siyang income nun, malaki yung nakukuha niyang sweldo sa trabaho, parang baliwala sa kanya, hindi niya iniisip yung payment na yun. So ngayon, ngayon nung napanood niya mga kapanyero yung video natin, doon nag-sink in sa isip niya na sana nakapaglagay na siya, ganun yung ginawa niya. Kung paano yung ginawa natin sa pagpe-payment, pagbabayad doon sa mortgage natin, sana raw ganun yung ginawa niya. Baka malaki na rin ang nabawas mula nung nag-mortgage siya. Kasi matagal na siyang nagmo-mortgage, pero hanggang ngayon nakailang renewal na siya,
ganun pa rin ang ano niya, ang klase ng payment niya. So ngayon pa lang siya magsisimula ng extra payment. So sa haba ng panahon na kumbaga isang dekada na ang nakaraan, parang more than 10 years na siyang nagmo-mortgage, sana raw sa 10 years na yon nakapagdagdag siya. Di sana ilang taon na lang yung magiging payment niya. Pero ngayon mga kapanyero, parang ano pa rin, napakahaba pa rin, napakalaki pa rin ng utang niya sa mortgage. So nabanggit ko naman sa inyo mga kapanyero, di ba, na ang pinaka mabigat na labanan dito sa Canada or kahit naman saan, kahit sa ibang bansa, di ba, yung rent ng bahay tsaka yung mortgage. Kung nagre-rent ka, yung rent ng bahay. Kung nagmo-mortgage ka, yun ang pinakamalaki, yung mortgage ng bahay. So yun nga mga kapanyero, nung napanood niya yung video natin, parang nag-ano sa kanya, na naging inspirasyon sa kanya mga kapanyero na magkaroon ng extra payment. Pero ang sabi niya, parang nag-isip siya kasi parang huli na, dahil nga isa siya sa mga, hindi ko naman isa siya sa mga nagka-problema nung pandemic sa trabaho. Kumbaga na layoff, isa siya sa mga na-layoff noon. So balik na naman siya, bumaba ang sweldo. Siyempre magsisimula ka na naman sa simula kapag natanggal ka sa trabaho, balik ka na naman sa mababa, start ka na naman. Hindi tulad noon mga kapanyero na mataas, malaki ang sweldo niya doon sa una niyang pinagtatrabahuhan, na sana nung mga kalakasan niya noon na nagdo-double job pa siya, mayroon pa raw siya mga ganun na double job, na naibayad sana niya yung ibang payment niya sa mortgage, pero hindi nga niya nagawa. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo sa ano natin na to, siyempre yung opportunity talaga comes once in a lifetime lang yan, kaya kailangan i-grab natin, di ba? So hindi man natin masabi na kung kailan, pero kailangan pag-isipan natin kung kailangan nating i-grab. Ganun kuhanin na kagad natin. Kaya ngayon mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo yung pangyayaring ganun. Kasi yung pag-uusap kasi namin ng tropa na yan, parang naging ano sa kanya naging inspirasyon sa kanya yung video natin na yun. Kung mababalikan nyo mga kapanyero yung video natin na yan, na bayaran namin ng 10 years and 2 months yung mortgage namin. Parang yun yung title ko dun sa mga video natin. So naging ano sa kanya, naging inspirasyon sa kanya yung video natin na yun. Kaya nga nagseset siya, itinuro ko sa kanya kung paano, matagal namin pinag-usapan, pinaliwanag niya sa akin kung paano yung sistema niya, pinaliwanag ko rin kung paano yung pwede niyang gawin, yung mga optional na pwede niyang gawin na pagkakaalam ko na makakatulong sa kanya. Ganun ang mangyayari. Kaya mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel mga kapanyero, para yung lahat na ma-share ko na mga video is maging inspirasyon din sa inyo. Kaya nga yung mga bagong kukuha ng bahay, kung gusto nyo kung anong way ng pagkuha, townhouse ba, single house, yun yung mga nasa una nating mga video yan, kung paanong payment ang gawin nyo. Nasa unang mga ano natin yan, mga unang video natin yan, na i-share ko lang sa inyo. Kasi nga masayang masaya kasi ako, dahil nga meron na naman tayong isang tropa na nagkaroon nagkaroon ng pagka-interest sa mga extra payment na sinasabi ko. Siyempre meron din naman tayong mga ibang tropa na nasabihan ko, na gumagawa na na natutuwa rin ako. Kasi nga pagka nagkikwento sila sa akin, na halimbawa nakikita-kita kami, eto ganito na lang ang ang mortgage ko, ganitong taon na lang ang aanuhin ko, malapit na. Puro ganun yung mga naririnig ko. Nagpapasalamat sa akin kasi nga naituro ko sa kanila yung extra payment na yan na tinatawag. Kasi marami pa rin naman kasi na ayaw ng extra payment, pero hindi natin masasabi, nasa tao pa rin yun. Pero mas maganda pa rin na makauna tayo ng payment kaysa yung naghahabol tayo kailan yung mahina na tayo, yun nga, na-layoff tayo, nawalan tayo ng trabaho, tapos tsaka tayo magsasabi na sana doon tayo nag-extra payment. Ganun ang
Ganun ang karamihan ng mga naririnig ko. Ang mahirap kasi, once na meron tayong naiwanan na isang bayarin dito, isa yun sa mga magiging problema natin. Kaya nga ako mga kapanyero, hinihikayat ko rin kayo na hanggat kaya nyong mabayaran sa ngayon, makauna kayo. Mas maganda. Yun ang pinakamagandang gagawin nyo. Kaya ngayon nga, di ba, nabanggit ko naman na mayroon na naman tayong isang tropa na nagkaroon ng inspirasyon sa atin. So, talagang natutuwa ako sa ganun. Sino ba ang magtutulungan, di ba? Sabi ko naman sa inyo, kumbaga, tayo-tayo, isineshare ko lang naman sa inyo yung mga bagay na pwedeng maging ano rin nyo, maging tuloy nyo rin para sa tagumpay. Ganon. Hindi ko man masabi na matagumpay kami rito, pero lumalaban pa rin kami ng patas para maging matagumpay, di ba? Kaya isineshare ko sa inyo yung mga bagay na yan. At ayoko rin naman nung mga iba na, yun nga, yung mga ibang tropa na nakita ko, talagang hindi sila makausad-usad sa buhay kasi mali yung mga decision making nila. Pero mas maganda pa rin na pareho-pareho tayong umangat, pare-pareho pa rin tayong maghilahan para maging maayos, di ba? Kaysa yung ako ayoko rin naman na makita sila na ganun. Pero sino ba ang tutulong sa atin sa ganitong klaseng lugar, sa ganitong klaseng bansa, kundi sarili natin, di ba? Natutuwa lang kasi ako na sana yung mga makakapanood nitong video natin na to, magkaroon din kayo ng inspirasyon, di ba? At magkaroon din ng mga opportunity sa buhay na kailangan i-grab nyo na, kasi huwag nyong intayin na sana yung mga salitang yan ang dapat nating iwasan, kasi ibinibigay na sa atin, i-grab na natin, di ba? Kaya ngayon nga, na-share ko naman sa inyo. Kaya nga ito, yung pagpunta natin dito, balik na naman tayo rito sa Home Depot natin na to mga kapanyero. I-share ko rin sa inyo na masayang masaya na naman ako, di ba? Nasabi ko rin naman yun sa iyo na ito naman yung last payment natin para sa isang investment natin, di ba? So hindi natin alam kung may mga susunod pa tayong investment na darating mga kapanyero. Kaya nga ang opportunity, uulitin ko lang ho, talagang pag dumating sa atin, i-grab na natin mga kapanyero, di ba? Yan oh, ito na naman tayo. Ilang beses na ako nagbibideo dito. Yung mga nakaraan natin, yung mga nakaraan na matagal na, sunod-sunod kasi yan. Tindahan na to. Dito ako madalas bumili ng mga kahoy, mga gamit na binabiyahin natin sa farm, di ba? Pati yung mga yung mga mulch niya, yung mga pang-cover sa landscaping, dito rin ako kumukuha sa tindahan na to. Kaya nga dito, sulit na sulit yung card ko dito. Pero ang kinukuha ko, hindi ako kumukuha ng hindi ako nagbabayad ng cash, hindi ako nagbabayad ng rito, ng may interest. Ang kumukuha ko rito, lagi akong binibigyan dito na zero interest. Na ganun nga, yung sa mower din, ganun din, zero interest for 24 months. Pero binabayaran ko kagad ng kung magkano yung due date niya, kailangan magbigay ako kung magkano. Tapos may extra payment para mapadali ang payment natin, di ba? Kaya ngayon mga kapanyero, punta tayo rito. Masayang na-share ko lang sa inyo itong pagkakataon na to na bayad na ang ating mower. Kaya ayan mga kapanyero, magbababa muna ako, magbabayad muna tayo para sigurado na makabayad tayo. Kasi nga baka baka magastos pa, mapunta pa sa iba, mapunta pa sa iba yung pera natin, masasabi natin na maling na naman, desisyon na naman yun. Kaya nga gusto ko mabayaran na to. Kaya ayan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.